Sa nakalabang eleksyon, daghan sa itong mga politiko ang misaad nga mubuhat og local college. Pasabot sa local college, ang lokal nga panggamhanan mismo ang mugasto sa kamugdaan ini hangtod nga masustain kini. Ang dakbayan sa Davao, usa na kadakong syudad, apan hangtod karon wala gihapoy local college. Apan ang kapalong nga wala gyapon makaabot sa estadong naabot sa dakbayan sa Davao, una na. Ug sa isyu ni Mark Nareto, iyang gisuta, ang gamhanang lokal, may eskwelahang lokal. Si Rowena, usa ka magtutudlo. Si Romel, usa ka empleyado sa bangko. O si Lunet, nagaserbisyo sa gobyerno. Pulo lamang sila sa atong mga kapuso nga taga-Kapalong nga dunay isa ka ambisyon sa kinabuhi, ang makatrabaho alang sa ilang pamilya. Ug kay tungod sa ilang pangandoy, nahimo kining realidad pinaagi sa Kapalong College of Arts, Sciences and Technology kon KCAS. Ang KCAS ang una og nag-inusarang lokal nga kolehiyo nga gitukod nitong 2005 dinhi sa Davao del Norte. Sa among pagbisita dinhi, among gisubay ang kaagi ni Rowena ni atong estudyante pa siya sa maong tulunghaan. Unsay pagtuon nga eskwela PBA? Ano siya, marag ang lahiragid ang environment ko mga eskwela kag kanang day kaysa night kay especially na kanang going from Ilabuon, from our house going here kanang nabi the time na kanang ulan-ulan tapos kanang rough road pa na siya dili pareha sa karon nga sementado naman siya no okay na kayang dalan. Ug kung panahon sa ting exam, abtik kayo siyang bubuhat sa iyang promissory note. Financial lang good. Marag na sa PED, sa una nga time, sa amang nga batch. Marag na yung mabit akong ate, promissory note. Isa ka si Dr. Alegre, every time na mag-exam nag-ako'y mabit ako promissory note din. Sa final examination, nag-aatag bitawag ka ng makabayad ko, pero final mo rin na, ma'am, yes, ganyan. Pwede may mag-promissory note. Ang ano man, wala pa man kung may kuhaan ma'am, o financial, ano ba niya? Apan lahi ang kaso niining si Romel, kinsa among naabtan nga naghinuktok sa maong field. Unsa baka ang naa sa iyang hunahuna. Tungod sa siguro sa damo ko, kinahanglan ako mag-achieve, kinahanglan ako maabot ako ang gusto maabot. So, despite sa kanang kalisod as a working student, kinahanglan ko mag-eskwela. Ug tungod ko gihanman siya, nadala kini niya sa iyang pagpanarbaho. Ug kung trabaho ang hisgutan, listo usab kining sinunet. Sumala pa niya nga sa edad nga 18, gikuha na siya isip usa ka empleyado nga moserbisyo alang sa gobyerno. Kanang how expensive man ang school nimo, but then yeah, it's in you and it is what the school offers to you. But then pagdating sa work, pantay kami anak sa office. And what makes me proud pa, mas pinagkakatiwalaan ka ba compared to them. May padayag sila nga unta magpadayon pa nga mudaghan ang mga estudyante nga susama nila. Samtang alang sa lokal nga kagamhanan, todo ang ilang suporta sa pagmugna og mga eskwelahan nga susama niini. Sa karon maayo man, daghan namin ang mga itawag na makita man ninyo sa background na yung mga school building, classroom, o sa atong likod karon na may bagong school building na worth 20 million o ang atong mga laboratory muna among in-addition sa among pag-upgrade pagtungag ng mga facilities sa atong eskwelahan. Tungod kay pipila din sa Kapalong ang gusto maka-eskwela, busa wala magduha-duha ang lokal nga kagamhanan nga mohatag og mga scholarship program ngadto sa mga estudyante. Sapangan through sa ining pag-scholarship program dahil dagan-dagan ta maigsuon sa atong mga kabarangay na cannot afford to go to school, labi na sa pagbayad sa mga private. Naatay mga scholarship program gikan sa atong LGU Kapalong pod na may gitawag na Eskola ng Bayan. And siyempre may corresponding kailangan maayo ang ilang grades na i-maintain.
So, kana ako nakita, dagan-dagan. Ako ganin na ako yung mga school report sa akong mga ato mga estudyante dire. Half sa kanilang bayarunon every semester, ako na po shoulder. There are more than 15 or 20 yata sila. Ug kay naisgutan naman nato ang eskwelahan. Unsa makay kalahian ining local college kung itandi sa mga pribadong tulunghaan. Usa lang ang mipatigbabaw sa singgit ining mga estudyante o kini mao ang dili gayud kaya sa bulsa nga pag-eskwela sa mga pribadong eskwelahan. Kini tungod sobra kabug at kuno ang matrikula niini. Busa aron masulbad ang maong suliran. Mismo ang buhatan sa Commission on Higher Education ang musong nga ipatuman ang pagtukod og local college sa matag lungsod. Well, in the long run, kung long term, mas advisable yun, kaya mas advisable nga ang isa ka local government unit will put up a local college. Like we have the pamantasan ng Maynila o pamantasan ng Pasig City. But as of this time, kailangan ang local government unit, particularly Davao City, will concentrate the immediate needs of the high school graduates that cannot afford to go to the school, especially on college level. Busa kining tulo sa tumaki kas product nga si Romel, Rowena ug Lunet. Mapasigarbuon sa ilang kaugalingon. Ilabi na nga migraduar kini og cum laude sa maong tulunghaan. Samtang dinhi na tumasayran kung unsa bagayon ang ilang gibati. Ginaset magud akong kaugalingon na bus kita ako. Wala na akong gi-feel akong kaugalingon na taas kita ako. So di ang ni-graduate ko as cum laude. Worthy ko ani mong matanggap nga padang ko receive ani nga nagduog bitaw para sa ako. Very thankful ako sa KCAS kasi kung paano nila ako na-develop, ganon. So, sila yun nag-open ng opportunity for me, for my work, and for my ability para ma-develop, para ma-enhance. Parang ko na siya kung nakuha as kanang leader na dapat dili lang sa mong kaugalingon, dapat i-extend mo sa uban ang pwede mo matabang. Hulagway lamang sila sa mga kabatan-unan na dili gayud babag ang kwarta sa kalampusan sa pag-eskwela. Unsa pa may pulos? Kung nag-eskwela ka sa pribadong eskwelahan o public school, kung ikaw mismo walay determinasyon, disiplina o pangandoy sa kinabuhi.